Tas ang mga ano nila arguments na nakikita ko din sa mga Gen Z, sinasabi nila, walang naniniwala kay Sarah eh. Kay Magalong lang nagtiwala kasi yung integrity and everything. Maraming naniniwala kay Sarah. It's just that she doesn't own the mainstream media. Yun ang totoo doon. At saka obvious naman na parang the Philippines is majority DDS na talaga. Pati yung mga nonchalant. Alam mo, nakakaloka yung walang naniniwala kay Sarah. Mali, hindi kayo naniniwala kay Sarah. Magkaiba yun. Okay, magkaiba yung walang naniniwala kay Sarah sa hindi kayo naniniwala. Maraming naniniwala, kaya nga, sino man nanalo ng 2025? Sino mang nag-number 1? Hindi may mga kandidato ni Sarah. Di ba? So, ibig sabihin, kayo hindi pinapaniwalaan, mga bakla kayo ng taon. O, di ba? Nasa na yung mga kachika nating Joey na Magalong stand. O, ano ngayon kayo? Sabi ninyo ang laban na sa Congress. O wala nang hearing ng flood control sa Congress. Tiklop na. Ang Senado, isasara na ata ang investigation ng flood control. Yes. Maglalabas na lang report. Tinanggal ka pa sa ICI. O, asa na yung laban mo? Oo. Nagets ninyo? So wala ka na. Once you allow yourself to be eaten by these monsters, you're already ensnared in their game. Diyos ko naman, napaka-naig naman mga ito eh. Diba? Ako, bakit hindi ko kinagat ang mga pain ng mga unang panahon? Nalakita ko na, ay tang-inang to, ano to, parang I protected my independent mouth for a very, very long time. Tapos bila kong i-give up. For what? Parang, I don't need that. Parang noon pa sana. Pero, for this, no way. Parang, I earned my right to speak the way I want to speak. Tapos biglang, may tabing, magkakaroon ng tabing ang bibig. Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. I will rather endure your Ganun dapat. Ganun na eksena, mga bakla. Hindi yung, kailangan pa natin maghintay. Bakla wala nang hintay. Kung meron kang gustong sabihin and you believe that this requires public knowledge, okay? Bahala na si Batman. No, kung ano mangyayari sa iyo. Hindi yung you will let the enemies dictate the terms of the battle. Gaga ka ba? Ano? Greediness sa puso, kaya ganun, nakaw. Masarap ang maraming pera na hindi mo ginagasta na hindi iyo. Sarap. Kita mo sino ba to? Si Saldico, ayun, sarap ng buhay dun sa Marbella. Pero, anyway, ayun na nga. So, na-answer mo na ba yung question ni Tasas na, so yun parang, yun yung answer ni Sas, no? Yun yung papunta. Yun yung direction na. May tanong ba siya? Sabi niya parang ano raw yung prediction direction ng flood control issue. Walang mangyayari nga dyan. Because most probably, most of them are involved. So, ako may tsuri po ako. Kita mo tinanggal na si Magalong kasi nga, binabanggit na to si Martin, baka isang kembot na lang. O Martin, BBM. Kaya, correct. Bago pa maibato sa Malacanang, alusin na natin kasi imposibleng hindi ka magiging involved dyan. Dahil hindi ka umalma, bakla ka pinagmalaki mo pa 5,500 flood control projects. Alam mo, BBM, kung hindi mo siya pinagmalaki, alam mo, hindi ito magiging issue. Aminin nyo yan. Hindi siya magiging issue. Issue lang kasi siya. Pinagmalaki mo, pinalakpakan ka pa ng mga congressman. Tapos, the following day, biglang, the following week, na-fact check ka ni Mother Nature. Tapos, in-interview ka. So, nasa po yung mga flood control project. Nabangga ng bank. Yung barko. Nabangga ng bangka. Tapos, ang angas-angas mo pa. The following month, mga flood control project. May mga flood control project na overwhelmed lang. Pero sinong tanga nakaisip ng na to, na ito yung tahake ng admin na, mag-focus sa flood control kahit alam naman nila na sila yung at fault dito. I mean, from a political strategy, I find it so dumb na
parang parang iniisip mo na ito yung uno reverse card mo, parang ganun. So hindi ko magets kung bakit ito yung gusto nilang tahakin. Before the kasi, well, problema yan ni yung PCO secretary. Bala ka dyan. Idea niya yan, feeling ko, sa kanya galing yan eh. Pero kasi ang nangyari dyan, ang gusto raw ng Malacanang really is to recover doon sa kanilang approval and satisfaction rating. So ngayon, ang lumalabas na is that hindi nga niya hinuhold accountable yung mga taong corrupt, and they are not talking about, kasi di ba nga parang bagyo ng bagyo, baha ng baha, tas galit na galit yung mga tao, ganun. And then there were clear na mga project na non-existent. Kasi nagkakabukuhan na doon sa mga flood control na nawawala eh. So ngayon, I think yung rhetorics nila ng SONA, supposedly, rhetorics lang talaga yon. Kaso nga lang, na-fact check na naman siya. Yung parang, mahiya naman kayo, ganyan. They wanted to appear na meron talaga silang mga kasi tingin ko galit talaga naman sila kay Saldico eh. Buisit naman talaga sila kay Saldico. So ngayon, tingin ko gusto talaga nilang merong mga mapakulong or which is parang amenable naman sila na kahit tropa-tropa nila, ipapakulong nila kagaya nito ni Saldico. Kasi nga di ba si Saldico, pati mga tropa ni BBM, tinatalo. Diba? Tinatalo. So parang tingin ko, parang willing na talaga silang tong si Saldico, na iala yung ulo ni Saldico. Ngayon, ang hindi nila ina-expect, hindi nilet go ng mga tao yung issue. So ngayon, napasubo sila eventually. Pagkatapos parang purge na yung nangyayari kasi lahat talagang parang catching wildfire, everyone from all camps. So, yun lang. Last question. Well, we're 2 years na lang tayo dun sa May election, sa 2028 elections. Kung yung halimbawa na tatakbo si Inday Sara, sino yung mga nasa niya? Dream list niyo or parang wish list niyo na sana makasama niya sa Senate slate? Too early to say. I still think it's too early to say. Really? Oo. Okay. Yun lang. Thank you for the insights. Ayan. Thank you, Sas. Maraming salamat. Ayan. Tinkerbell, meron ko pang gusto bang i-share? Yung kanina pong tinatanong niya about kay Magalong, para may theory po kasi ako dun. Kasi di ba po, last 2024, maingay na talaga si VP about kay Saldico tsaka kay Martin Romualdez. And although super vocal naman na yung mga tao na nararamdaman at nakikita nila yung corruption online against kay Romualdez, no one parang dares to stand up kasi parang lahat takot. And actually feeling ko, pati Pinks, hindi na rin sila masaya. But they can't ride along with VP. So, parang feeling ko, ang ginagamit talaga nilang strategy is using someone na neutral or always announcing someone na neutral. Like, example, Luneta. Ang unang announcement nila sa Luneta, neutral yun, walang color. Pero yung totoo pala, hindi. Meron palang color. Ganun din, EDSA, wala daw color, blah, 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 pero Pinks pala yung nandun. Tapos, feeling ko si Magalong, nila yan? Bala. Hindi naman din siya loud na pink, tsaka proud naman siya na to express na yung respect niya kay PRRD. So parang ang audience niya talaga is DDS. I think ang naging strategy lang talaga ni Magalong is Rowena Guanzon gone wrong. Kasi si Rowena Guanzon yun, na-enjoy niya yung audience both ng sides. both. Correct. Oo, na-enjoy niya, ganyan. So ngayon, itong si Magalong, gusto niya i-try. Gusto niya i-try. Kaso nga lang, gusto niya paglaki niya maging Rowena Guanzon. Kaso nga lang, hindi siya nakarating doon. Ang mali niya kasi, si Rowena Guanzon kasi may action. Dinimanda niyan si Martin Romualdez eh. At saka wala siyang no holds bar. Pumupunto siya kung kanino talaga dapat pumunto. Si Rowena Guanzon, putak siya ng putak, maingay rin siya, ang dami rin niyang sinasabi. Pero aside from that, meron siyang action. Dinimanda niya si Martin Romualdez. So pag sinabi niya galit siya kay Martin Romualdez, galit siya talaga. Diba? I-mention niya, hindi siya nagdadalawang isip. Talagang pinapangalanan niya. Tsaka pinopoint out niya yung mga mali. Parang si Magalong, doon lang siya sa safe side. Hindi nagpapangalan. At saka wala siyang action. Wala siyang in-offer na kahit anong action. Pag tinatanong siya, lagi lang niyang sinasagot, kayo nagpangalan. Sino ba magagawa niya ba yun kung walang approval ng boss niya? Parang ganun lang siya. Para nag-hold back talaga. Tapos nagbuo pa siya ng good governance for MMM, Mayors for Good Governance, na obvious naman na very pink movement. Parang feeling ko, hindi successful
Pero it was a pink-aligned movement na, sige nga, ikaw na nga lang magsalita for us. Kasi ayaw namin na yung reaction ng i-organize nilang mga events is manggaling sa speech ni Sara or galing sa ibinulgar ni Sara. Laging ang binibida nila magalong all the way. Pero ang totoo naman talagang nag-expose niyan ever since si VP Sara. Tapos ang mga ano nila arguments na nakikita ko din sa mga Gen Z, sinasabi nila, walang naniniwala kay Sara eh. Kay Magalong lang nagtiwala kasi yung integrity and everything. Maraming naniniwala kay Sara. It's just that she doesn't own the mainstream media. Yun ang totoo doon. At saka, obvious naman na parang the Philippines is majority DDS na talaga. Pati yung mga nonchalant. Alam mo, nakakaloka yung walang naniniwala kay Sara. Mali, hindi kayo naniniwala kay Sara. Magkaiba Correct. yun. Okay, magkaiba yung walang naniniwala kay Sara sa hindi kayo naniniwala. Maraming naniniwala, kaya nga, sino man nanalo ng 2025? Sino mang nag-number 1? Hindi may mga kandidato ni Sara. Di ba? So, ibig sabihin, kayo hindi pinapaniwalaan, mga bakla kayo ng taon. Parang, kaya nagre-resort sila. Neutral kasi pwede makuha ng DDS supporters. Meron mga DDS na kukuha kay Magalong. Actually, ang pinakamalaki talaga is mga swing. It's not necessarily DDS. They are swing. You have to be more sophisticated about analyzing situation. So, yung mga nakuha nila, yung wala talagang yung mga kinikilingan. Hindi wala kinikilingan, mga middle ground lahat. Yung they're not totally reasonable. Against, parang let's not call it reasonable. Decide lang sila based dun sa kung ano yung they are not totally against PRRD, but they're not also totally for PRRD. May mga ganon. Yan ang pinaka-bulk in every population. Yan talaga ang pinaka-bulk ng voters. Always yung nakikiramdam lang. Always in the middle range. Okay? Always in the middle range. So they will swing according to the demands of the situation. Ganyan. Parang nung kay panahon ni Donald Trump, hindi naman karamihan ng botante ni Donald Trump mga hardcore right wing. Maliit lang right sa Amerika. Yung marami diyan talaga is yung swing na they will vote according to the demands of the situation. So ngayon kay Magalong, they are enamored by Magalong. Kasi nga si Mayor Magalong is nagsasalita siya na ganito, na okay, may mga corruption, ganyan. And that's the demand of the situation. May corruption, ganyan. But it doesn't mean na, halimbawa may DDS na nakikinig kay Magalong, iiwanan niya na yung DDS, magiging kay Magalong na siya. That is a different situation. Okay? Maraming makikinig, maraming magsusunod sa iyo, ganyan. But the bottom line noon is, okay, o, diba? Nasa na yung mga kachika natin, Joey, na Magalong stand. O, ano ngayon kayo? Sabi ninyo, ang laban nasa Congress. O, wala nang hearing ng flood control sa Congress. Tiklop na. Ang Senado, isasara na ata ang investigation ng flood control. Yes. Maglalabas na lang report. Tinanggal ka pa sa ICI. O, asa na yung laban mo? Oo. Nagets niyo? So wala ka na. Once you allow yourself to be eaten by these monsters, you're already ensnared in their game. Diyos ko naman, napaka-naive naman mga ito eh. Diba? Ako, bakit hindi ko kinagat ang mga pain ng mga unang panahon? Nalakita ko na, ay tang-inang to. Ano to? Parang I protected my independent mouth for a very, very long time. Tapos bila kong i-give up. For what? Parang, I don't need that. Parang noon pa sana. Pero for this, no way. Parang, I earned my right to speak the way I want to speak. Tapos biglang, may tabing, magkakaroon ng tabing ang bibig. Bahala na kayo dyan. I will rather endure your Ganun dapat. Ganun na eksena, mga bakla. Hindi yung, kailangan pa natin maghintay. Bakla wala nang hintay. Kung meron kang gustong sabihin and you believe that this requires public knowledge, okay? Bahala na si Batman. No, kung ano mangyayari sa iyo.
Hindi yung you will let the enemies dictate the terms of the battle. Gaga ka ba? Ano yun? Walang ganon. Don't let them dictate the terms of the battle. You dictate the terms of the battle. Kita mo itong mga to, sila Joey, kita mo pinatawag sa house. Kasi nga, gusto nila makontrol yung terms of the battle. Itong mga to, di ba? Sandali, makikipagsabayan kami sa inyo, mga bakla kayo ng taon. Wait lang kayo, ha? Ano nangyari sa kanila? Nawala na. Di ba? Nawala na sila. Parang, it didn't lead to whatever they would like to achieve. Well, may mga gusto sila. Kita mo, bakit sila naghunos dili, mga bakla kayo, na magkulong ng mga vlogger nung panahon na yun? Why? Didn't you ask any question? Baka feeling ko kasi, may mga in-house survey yan eh. Baka feeling ko talaga, nakita nila, ayaw ng mga very risky tong move na to, di ba? So parang they don't want to add more damage to the fire. Si Sas di pinapasok sa Zoom, natakot sila. Ayun nga, yung mga kaya naawa ako dito sa mga naawa talaga ako kay Mayor Magalong. To be honest, I think he was I think the intention was there. Maybe he really believed. Do you believe in love after life? I really believe that his heart is in the right place. I really believe that he thought na the ICI is good and that BBM was the embodiment of the true, the good, and the beautiful. Ganon, very Imelda. And then, noong nandun na siya, nalaman niya na nag-e-enjosan lang pala tayo dito. So, nung natanggal siya, kita mo, tinapon talaga siya kagad under the bus by Sinclair in a very unceremonious and humiliating way. Can you imagine? Sabi, ay, hindi po kasi siya binigyan ng investigating power. Wala pong ganon. Baka kasabi mo lang last week, hindi ganon. So, do you see what they did to him? Hindi po pwede. Kailangan you will only investigate according to our terms. Ano na gagawin mo? Nasa loob ka na. O pag magre-resign ka, nakakahiya, tatanggalin ka, di ba? Tapos ngayon, bigyan ko sabihin, at tinanggalan namin siya kasi may mga conflict of interest. So, ikaw pa kayo yung masama. Correct. Kita nyo na? Agree ako dun yung, it was really more of miscalculation on the part of Magalong. He probably intended to parang find the best situation in order to, prove himself. So, kinulang siya sa pokpok, kinulang siya sa and then napunta siya doon sa sitwasyon na kung saan, na-outwit ka na nitong mga kalaban. Na-outwit ka na nitong mga kalaban. O ngayon, paano ka magsasalita? Pwede sabihin, nagsa-sour grape pa na lang kasi tinanggal ka sa ICI. Hindi ba? So, you actually give them, nabigyan mo sila ng pagkakataon na makita ang kahinaan mo. Alam mo yun, nabigyan mo sila ng pagkakataon. So ngayon, ano na mangyayari kay Mayor Magalong? Ano nang gagawin niya? Nagsasalita pa ba siya? Hindi na siya nagsasalita. Bakit hindi? Hindi ba? Ayun nga naisahan nga siya dito eh. Naisahan siya dyan. So whatever was the grand strategy, yung kausap natin na iniisip niya, na grand strategy, Vix, time revealed that there's none. No, there's no strategy. Kaya ngayon yung sinasabi ko mahirap kasi tayo magsasalita-salita doon sa parang, hindi, may plano kami or whatsoever. Mahirap magagagat, lalo na sa politika, because you are going to be judged based on your actions and results. Yun lang ang judgment. Hindi natin nakikita ang intensyon ng lahat ng mga tao. Lahat ng politiko, ang pangako niyan at sasabihin niya ang intensyon niya ay para sa bayan. Okay? As in, walang hindi magsasabi na hindi ganun ang intensyon niya. Are you going to believe them? Of course not. Hindi naman yun ang dictates ng politics. Ang dictate ng politics is, ano yung output mo? Diba? Ano yung ginawa mo? And what can you really, push forward? Ganon. Yung at the right time din po. Hindi rin yung bara-bara, basta-basta. Hindi rin yung super late na parang huli ka na, girl.
Oo. Yan po yung And feeling ko, tinatry nilang gayahin si PRRD, hindi nila magagaya. Parang mm. ano yan, innate. It's either you have it or you don't have it. Yung tactician na mindset, parang doon nila piniframe si Magalong. Unfortunately, wala kayong tactics. Meron kayong strategy, but your tactics failed you. Mm. Yun lang. Anyway, oo, tama. Tinkerbell, punta na tayo kay Kentaro, ha? Bigay na Okay po, natin thank you. kasi Thank you, thank you, yun thank you, na thank you. oo, para maka-move tayo dun sa mga susunod na speakers. Ayan. Hello, Kentaro. Hello po. Hello, Hello po. yes. Hello. Gen Z ka ba? Hindi Gen po, Z ka? millennial. Millennial. Sige, go. Ayun po, umakyat lang po ako kasi mas on time dito sa sa StreamYard kaysa sa YouTube. Mm-mm. Medyo may delay sa YouTube eh. But anyway, good evening po Miss Joey at sa lahat, lalo na sa pinakamagandang nilalang kay Miss Sass. Go. Wala kang wala kang Ayun i-share? Ayun po, thank you po sa sa pag-share ng post pala Miss Joey. Kasi yung base dun sa sa shinare sa akin ng friend ko who posted that that on Facebook na nag-ask kasi ako kung saan nagsistay yung mga nasa Cebu or yung mga nandun sa area sa Daan Bantayan. Nagsistay na lang kung may evacuation center ba or nasa bahay lang sila. Ang sabi is lang daw paggabi nasa open area daw sila kasi fear me o nandun pa rin daw ang aftershocks. So yung takot nila talaga grabe daw at yung trauma daw na inaabot, yung nararanasan daw nila ngayon is grabe din daw talaga. At yung may mga tao na nandoon sa may highway, iilan lang sila pero marami pa rin yung mga hindi makarating doon. So yung meron na daw mangilan-ngilan na naabutan ng tulong pero dahil yung mga nasa bandang sudlunan o sa Bisaya ang looban pa, yun ang hindi pa nabibigyan ng tulong. So yun po, kasi may mga matatanda din kasi yung parents ng kaibigan ko or relatives niya nandoon. I think or parang ganun. Kung yung parents ang nandoon pa, mga kamag-anak nila, yung mga matatanda, ganun kasi. So ayun po, sana nga po matulungan din sila. Kasi medyo malayo pa po yung San Remigio, kung nasaan ang OVP. Sa may sports complex doon. So medyo malayo pa yung distance. Pero yung mga yung mga may kakayanan na Kentaro. Yung mga may kakayanan siguro yung malapit sa area if you have means, that's going to be truly appreciated. Ngayon yung iba naman na gustong mag-extend ng tulong, you can direct your help through the Office of the Vice President or through si Ate MJ nagfa-facilitate rin siya ng ng donation drive direct from the supplier, and merong mga address din doon kung saan niyo po pwedeng ipadala directly kung hindi kayo sa supplier direct na bibili, meron kayo ipapasend na mga gusto ninyo na mga stuff. May mga address din doon sa post niya kung saan ipapadala iyon. So yan, pagtulong-tulungan natin para makarating yung tulong. Ang naman kasi ang kagandahan is that the OVP would have, at least they have the logistics to take care of the response. So, yon. Ayan. Okay. Kentaro, meron pang gustong i-add? Yes po. Share ko lang din po yung may nag-share po kasi kanina sa live ni Attorney Trixie regarding dun sa nag-post na sa Cebu na nanghingi ng pagkain sa mga taga DSWD pero tinanggihan sila. At yung pinag-usapan natin yan. Oo, yung doktor, actually pinost ko rin yun yung nanghingi sa DSWD ng hot meal pagkatapos hindi pa raw ibibigay kasi iintayin pa si BBM dumating. Yeah. Yun ba yun? Oo. Siyempre doktor pa po yung sana paglalaanan kasi hindi pa daw nag-aagahan. So parang, di ba, pagkain na lang, iniipit pa. And ayun po, may react lang ako dun sa nag-comment kanina na Gen Z daw siya pero yung ayaw niya magsalita. Galit daw siya sa matatandang generations kasi parang walang pakiya sa future nila. Well, at one point in time, siguro ng mga kabataan natin, naitanong din natin yan or naibulalas din natin yan sa mga nakatatanda sa atin na bakit kayo ganyan? Dito ang ginagawa niyo, bakit ganyan? Bakit ganito ang nangyayari? Ganyan. Para bang pinapabayaan nyo kami or wala kayong paki sa amin. Well, I somehow can relate kasi dumaan din naman tayo sa kagkabata. Pero sana maiisip din nila, no? Kasi rin naman siguro kung Gen Z siya,
Magbabi Oo. mga Kentaro, choppy ka na nga. Choppy na yung audio May mo. choppy ba? Sorry po. Oo. Medyo Ayan. mahina siguro yung signal. Okay na po ba? Medyo okay ba? Hindi. Choppy pa rin. Ayan. Choppy pa. Pero siguro ano mo na lang, ano mo na lang yung i-wrap up mo na yung mga gusto mong ipunto. Ayun po. Yun lang naman na I somehow feel for the kid who said that or who commented that kasi may ganun din naman tayong may ganun tayong past. Diba? But sana may isip din niya kung 18, 19 years old siya, legal age na siya dito sa Pilipinas. Kung meron siyang gustong mabago, pwede rin siya magsimula ng pagbabagong gusto niya mangyari or gusto niya ma-experience alongside, halimbawa, sa atin o kayo, Miss Joey, kayo mga pinakamagigiting lumalaban. So, ayun po. Yun lang naman po, Miss Joey. Okay. Ayan, maraming salamat Kentaro Ken. At dito, si Eds, Bicol Loyalist, Rosel, okay lang ba unahin natin to si Eds? Kasi, usually umaakyat kasi to, naka-lunch break lang eh. Hello, Eds. Hello, madam. Naka-break ka ba? Naka-break ka o makakahintay ka ng turn? Sige lang, madam. Okay lang. Unahin mo na lang yung mga nauna. Naka-work pa. Okay, sige. Okay, sige, unahin muna natin si Bicol Loyalist ha. Hello, Sige, Bicol madam. Loyalist. Thank you, Eds. Hello, Hello, Bicol Ma'am Loyalist. Joey. Ayun, good morning. Bago na pala yung Gen Z streaming ka? natin. Gen Z Hindi, ka ba? feeling Hindi. lang. Feeling Gen Z Feeling lang. Parang Feeling Gen Z lang. dito sa Facebook at saka sa YouTube. Nasa TikTok talaga. Kaya nagti-TikTok ako eh. Kasi nandun Oo, talaga yung mga possible babae. talaga. Nandun Oo, sila. nandun sila lahat. Kaya nagti-TikTok talaga ako eh. Ayan, anyway, go. Ayun, so, for the past few months, stream replay lang muna ako. Pampatulog yung mga, tawag dito, mga replay. Kaso kagabi ata di ka kaninang umaga di ka live. So, yun, natulog ako maaga. Pagkagising ko, live pala si Ma'am Joey. Actually, more on, hindi lang din kasi ako nakakapag-share. Syempre, time replay tayo. Would like to yung kasi Ate Joey, tawag dito, nasa supplier side. Yung tungkol lang dun sa dati, yung kay Marcoleta, last few days na napag-usapan natin, yung tungkol sa asawa niya. Yung may conflict of interest daw si Mrs. Marcoleta dahil independent director ng insurance company. Magbigay lang ako ng punto kasi for the past 5 years kasi in experience, my company is, Sorry ha. Insert ko lang very, very quick. Apparently, sa report ng bilyonaryo, 2 lang pala ang construction bond ng insurance company sa Pilipinas. Stronghold lang. At saka, another. Parang ganun. Totoo ba? At hindi ko siya nabasa yung mismong posting eh. Pero ganito Ate Joey, for the sake lang nung discussion, kasi nagbibigay din ako or nagbabanding din kami sa government, sa company namin. Pero more on goods kami, wala kami sa infra. Pero ang alam ko, parehas lang naman siya. Nagkakaiba lang sa processing dahil may mga documents na additional, lalo na sa infra. Mga ganon. Kasi nag-attend din kami mga seminar within the, nagbibigay din kasi seminar sa mga government. Ganon. So, ilatag ko lang siya. For Marcoleta Insurance, hindi ko kasi nabasa yung mismong post nung bilyonaryo. Tawag dito, kung part yung asawa ni Marcoleta sa insurance, and then kahit director siya doon, every time kasi nagpapagawa ako ng sige, wait lang. Let's say may contract, may ABC, may bidding. Once na nag-bidding yung isang government agency, they proceed to submit a notice of approval. Yung notice of approval na yun, may kasama yun na insurance or dapat pag nag-submit ka doon, nagpirma ka ng notice of approval, dapat notice of award, automatic that mag-submit ka within 10 days ng insuring bond or performance bond. Alam ko yun yung bond na tinutukoy nila na part ni Marcoleta, yung asawa ni Marcoleta na part siya doon. Pero take note Ate Joey, pag pumunta ka doon sa insurance, any insurance agency, kasi maraming insurance agency na nagbibigay ng performance bond, hindi nila tinitingnan kung magkano or gaano kalaki yon. Actually, pag pumunta ka doon, automatic 30% lang na, kunyari, performance bond yung ginawa mo, performance bond, 30% nung ABC or yung amount na naka-indicate doon, yung i-insured lang. Yun yung, at saka yung kunyari 1 million, 300,000 yung 30%. Yun yung insured ng bond. Pagkatapos nun,
pag nabigay mo na yung 30%, may kaukulay yan na fee sa insurance BAM, let's say 5 to 6K. Yun lang yung babayaran nung supplier, yung contractor, yun lang yung babayaran niya. Tapos mag-i-issue na sila nung notary, chuchu, yun yung i-insure. Yun lang talaga yung process. Tapos ibibigay mo yun doon sa government agency within 10 days na napirman mo yung notice of award. Doon lang siya umiikot. And within 5 years na nagtatrabaho ako dito and always nagkakakontra kami sa government, never ko nakita yung director, ha? So ano, never ko nakita yung director doon, puro lang yun, teller yung nandun. Actually, pwede nga siya sa messenger lang yung teller, basta teller siya. Sa lahat ng insurance company na punta ko, never ko nakuha yung director. Ay, nakausap yung director, more on andun lang yung tawag dito, teller, and then magpapapanotarry lang sila. Ganun lang siya, ganun lang yung process. So, yung inaano nila na... Merong instance na nagkaroon ka ng claim sa premium sa binayaran mong insurance na sa performance bond. Meron bang ever na nangyari na you have to issue a claim doon sa performance bond na pinost ninyo? Never mo naman, Ate Joey, kasi anong tawag dito? Kasi ako yung ahente, technically, wala naman na times na hindi namin na-deliver. Automatic na re-deliver naman namin lahat ng contract, lahat ng given. For processing documents lang talaga yung performance bond. In case na hindi mo talaga ma-satisfy yung i-deliver mong contract, ganun lang siya. Tapos kung hindi mo siya ma-satisfy, merong mga ibang contractor na nakalala ko, ang nangyari kasi, bina-blacklist lang sila. Gang for blacklisting kasi yan eh. Gang for blacklisting yan. Ang pangit lang doon, after 2 or 1 year or 2 years, 3 years, pag nawala yung blacklist mo doon sa isang government, pwede ka na ulit mag-bid kahit hindi mo pa nababayaran yun. Kasi nagsubmit ka ng bond eh. Ganun yung process niya. So, doon sa nagsasabing, conflict on interest, yung bobong, yung sobrang latong ng bobong newscaster na yun, na sa Abante. Nag-work daw pala sa SPR nag-work pala sa SPR ni Ping. Yun ang conflict of interest. Ayun yung conflict. Oo, yun ang conflict of interest. Sa Kaya mo ba bini-BS si Marcoleta kasi PR ka ni Ping Lacson? Yun ang conflict of interest sa part ni Mario Dalisay. Ayan. Ang pa naman ang pangalan niya, Dalisay. Hindi siya madalisay. Okay, Ate Jo, aside from doon, actually, ito lang din yung from the previous sa mga nauna mong live ngayong week or last, basta September to. Regarding to sa ang napagtanto ko lang na point of view lang. Kasi 'di ba sa tayo mga Pilipino meron tayong sinasabing club mentality. 'Di ba? And then actually, aside from club mentality, meron din tayong crowd mentality. Yung pag andun sila lahat, madami yung napupunta doon, papunta tayo doon. Or pag may nakita ka sa lumabas ka tapos may nagkukumpulan doon, itatry mo din pumunta doon, di ba? Meaning, yun yung nakikita kong crowd mentality, pero hindi siya showing sa ating mga DDS. No? What I meant is that, for the past few election, kitang-kita naman na yung mga Duterte or yung mga bumuboto sa Duterte block is marami. Pero hindi tayo yung type na, nandun tayo sa type na mas malakas tayo, mas maboses sa atin yung kabila eh. Doon ko rin siya napagtanto na yun nga siya, doon siya lumalabas na halos lahat ng mga Duterte DDS, nandun siya sa type na working sila. Kasi may mga boses silang hindi nila pwede ma-open. Kasi andun ako sa part na yun na hindi ako pwede bumoses about sa politics, lalo na yung mga boss ko is actually ang mga boss ko mga Gomez. So hindi talaga ako pwede bumoses. Dito lang ako sa live stream nagboboses, mga ganon. Ayun. Point of view lang siya, Ma'am Joey. Ayun. And then lastly, si Magalong, Mayor Magalong. Din kasi for the past few months din, nakikinig din ako kay Attorney Libayan. Kasi may mga point of view din sa tama eh. Pero yung makikita mo sa kanya talaga ang pagkabias pag Attorney Magalong, kay Mayor Magalong na yung pinag-uusapan. Like, yung puntong sinasabi niya dati na dapat hindi tao, dapat issue. Which is tamang-tama naman talaga. Pero minsan hindi mo makikita sa kanya eh. Yung minsan issue yung pinag-uusapan, nasa tao pa din siya. So, parang mali na yung iba yung sinasabi mo last time tapos papunta ka na dun sa tao na basta si Mayor Magalong,
ayun, naririnig din ako sa kanya. Pero nakikinig lang naman ako. Kasi attorney, may mga tamang view naman or may mga matutunan ka talaga. Tapos, ayun, so nandito na si Magalong sa war na hinahanap niya. Ay, war na hindi niya hinahanap, pero nandito na siya. Ayun, ito na yung war na lahat na napalibutan na siya. Yun yung problema ngayon. So, napalibutan na siya dun sa war na hinahanap niya. Ayun. Ayun lang, Ate Joey. Oo. Anyway, maraming salamat. Nako, yung ng pag-aano yun. No, kasi ako natatawa eh. Yung parang issue tayo. Ayaw pa kasing aminin yung mga biases. Ayaw pa kasing aminin yung mga Totoo talaga. Tapos parang meron nag-content dun sa TikTok na parang narinig nyo ba yung tama ang lahat ng sinasabi ni Atty. Libayan. Kasi alam nyo, si Atty. Libayan super close to ni Magalong. Kaya ang sinasabi ni Atty. Libayan ay totoo dahil magagaling ito kay... Hindi din disclose sa inyo ni Libayan na father-in-law niya si Magalong. Hindi disclose sa inyo. Just para namang mga Sinasabi niya sa live to Joey, minsan, na hindi yung mga bias siya dahil Oo, yung mga nag-react dun sa yung mga nagre-react kay hindi not necessarily si Atty. Libayan, yung mga nakikinig kay Atty. Libayan, gano'n na parang talaga ba? Ganun ba yun? Anyway. Oo. Ay, Ate Joey, one last point pala. Feeling ko si Mayor Magalong, kala niya magagawa yung ginawa ni PRD. Yung bang pumasok siya sa kaligitnaan ng yung ang daming kontrobersiya sa kunyari doon sa Aquino tapos pumasok si PRD, magiging taga-saklolo siya. Feeling ko yung ganun yung mindset niya nung pumasok siya sa na siya yung shining armor. Prince Shiner in armor. Yun lang. Bye-bye. Knight in shining armor. Knight in shining armor, ayun. Feeling ko yun yung gusto nilang hanapin na situation. Yun yung gusto nilang hanapin na moment. Yun yung strategy. Kaso walay na na sila, naubusan na sila ng opportunity. Ayun, not unless babanggain niya yung Malacanang, babanggain niya yung ICI, di go ahead. 'Di ba? So magkakitaan tayo ng totoong katapangan kung ganun yung plano nilang gawin. Tingnan natin. Pagtakot yung isang politician magsabi ng ko or Romualdez, wala. Bias ka. Ay bayaran ka. Wala. Hindi ako boto sa'yo. Ayun, Ate Joey, thank you. Ako'y bababa na. Salamat. Thank you, Bicol Loyalist. Sabi ni Citizen of Davao, batas natin community was strong when they are antagonizing Raffy Tulfo and his show. Totoo naman yan. And to be fair, ang pioneer talaga niya ng pagsusoplak kay Tulfo ng bongga. Kasi talagang hindi tinantanan niya ng mga ng batas natin community yung mga Tulfo. Umabot na nga sila sa demandahan eh. Ganon. To be fair, sila talaga yung super dedicated dyan na soplakin yung mga Tulfo. Which is good for me. I mean, 'di ba? Ako gusto ko 'yun, 'di ba? Nakakatulong 'yun. At least. Ayan. Okay, anyway, hello Eds. Hello madam, ako na pala. Okay. Yes, it's you. Sige madam, na-provoke lang yung utak ko yung may topic kasi na mention si Sas kanina na parang tabu din siyang pag-usapan. Regarding sa mental condition ng ating mga politician, no? Kasi usually, kapag ginagamit lang naman kasi yung mga mental status nila, mental health nila, sa smear campaign, di ba nga nangyari yan kay Miriam, na sinasabi siyang baliw. Pero I mean, sa smear campaign, ginagamit siya. Pero yung talagang seryosong usapan sa mental health ng ating mga politician, medyo hindi siya masyadong pinag-uusapan na pang mainstream, no? So gusto ko lang doon sa ni Mrs. i-expound yung doon. Gusto kong ibigay yung kuro-kuro ko doon. Now, sa totoo lang, no, parang hindi naman natin i-diagnose yung mga yung mga politicians natin. Pero ako personally, may mga nakikita akong may mga parang personality disorders diyan sa diyan sa mga politika natin. And discussan natin to. For example, si Romualdez, no. We will not diagnose him, pero nakikita ko sa kanya meron siyang narcissistic personality disorder. Guys, yung mga dito, yung mga psychologists, mga psychiatrists at psych nurses, din, kung yung may mga expert dito, dapat pag-usapan din natin to para at least well-informed din yung public natin regarding sa mga ganitong... or sa comment section, ganyan. Kasi for example, hindi naman natin masasabi na may tupak talaga yung isang politician natin kapag nagkamali siya for example, nagnakaw siya once, no? Kapag isa lang yun, hindi naman natin masasabi na parang kleptomaniac na siya or whatever. Pero kapag may pattern na, at saka nagiging wala silang remorse,
Ano to putang ina, hindi to normal. May problema, may saltik to, parang ganun. So for example, si Romualdez, no, i-ano natin himay-himay natin yung mga ginagawa niya, no, sa spectrum ng narcissistic personality disorder. Parang meron siyang delusion of grandeur, una yan. Bakit? Kasi, di ba meron siyang balak maging presidente? Or maging prime minister, knowing na wala naman talaga siyang chance. May gusto sa kanya. Oo, ganyan. So, parang he exhausted all the resources of the government para sa PI, para i-impeach si Sara. At lahat-lahat na ginamit na niya para lang makuha niya yun. Parang isa sa akin sa red flag yun, no? At isa pa, yung triangulation na ginagamit niya. So, pinagawi-awi niya yung mga kakampi niya or mga kalaban niya. Di ba pati nga ngayon sa Senate, parang, di ba may mga ugong-ugong na pain niya si Soto at saka si Lacson, tapos nag-aaway sila sa Senate. So parang siya na naman yung bida doon habang nag-aaway yung mga tao para divert niya. And then yung blame shifting, yung PR niya, ang hilig-hilig niyang hindi niya kino-confront yung mga issues sa kanya, kundi sinishift niya sa iba. Tapos isa pa, lastly, parang napaka-fragile ng ego niya. Kasi naalala ko parang earlier into 2023, gumawa sila ng resolution to praise themselves. Basta merong di ba, madam? Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung issue doon, kung ano yung in-issue doon, pero nagkaroon sila ng resolution to praise themselves. Grabe yun. Basta that was 2023 yata yun. So, sabi ko, parang, may wala siyang remorse, tapos ganito yung mga patterns ng behavior niya. Feel ko, may narcissistic personality disorder. Pero anyway, observation ko lang naman yun, not a diagnosis. Then, last na point ko na lang, madam, regarding sa vote ni Kiko, Risa at saka si Bam. At hindi sa totoo lang, yung nakita ko yung tatlong vote nila noon, parang naawa ko sa kanila. Di ba kasi nakita ko gigil si Crisette kasi parang kasi alam niyo yung post naman niya, gigil siya, parang nainis siya. Pero sa akin parang naawa ako. Why? Kasi una, hindi naman na nakakagulat yun. Okay, kawawa sila dahil yung tatlong vote na yun emphasize how weak their group is. At saka nakita natin na very limited yung leeway nila. Kumbaga, na-corner niya sila. Checkmate. Bakit? Kasi kailangan nilang panindigan yun. Kasi in the first place, sila naman yung nag-groom ng mga kakamping at mga yellow to hate the Duterte. Kasi yun nga yung yung political, parang drama nila, no? Parang may pinaglalaban sila. Now, if mag-yes naman sila, of course, magagalit yung mga pink. So meaning, lumiliit yung mundo nila. Kumbaga, paliit yung mundo nila. Wala silang choice. And then, and alam mo yung Ed, sa totoo lang, yan yung hindi ko gusto dun sa politics nila. Yung kunwari yung parang, mamumosisyon ako, kaso nga lang, I have to make, I understand, certain position has to be consulted or at least, kumbaga parang, kailangan mong i-check yung pulse ng mga tao kung if it is a popular action or it's not a popular action. But, you put leaders in their position because, first and foremost, sila dapat yung gumagawa ng mga, sila yung thought leaders na ganito tayo dapat mag-isip, ganito tayo dapat gumalaw, ganito dapat tayo mag-react, ganyan. And this is the difference between them and the politics that PRRD had shown to us. Several times, PRRD made really crazy decisions na parang, anong trip na itong matanda to? You're not necessarily popular, di ba? But he has to do it. Diba? Kagaya, ang example ko nga dyan, ilang beses niyang pinagtanggol si Lenny ng bonggang-bongga. Samantalang tayong lahat, galit na tayo kay Lenny, bisit na tayo kay Lenny. Pero, dinefend ni PRRD. I'm pretty sure, maraming mga Duterte supporters na, ano naman to si PRRD, ganyan, eme. But at the end of the day, PRRD showed to us na, no, because it's the right decision. You stop the impeachment because Lenny is voted, she is voted upon by the Filipino people, and kumbaga do not tinker with the people's vote. Huwag kayong magpa diyan, wala namang matinding reasons to impeach the vice president. Even yung demanda ng PACC against Lenny for soliciting money during the pandemic, na sa totoo lang, may ground naman talaga yung PACC commissioner doon na i-demanda sila. Hindi kasi meron talaga siyang mga, kumbaga on its face value, mukhang tama nga naman yung PACC dito, commissioner, kasi meron nga talaga mga na-violate na mga executive orders in which applicable kay Lenny bilang part ng executive department. Nabawal ka talaga mag-solicit ng pera nang hindi mo nako-comply yung mga procedural requirements ng activities na yan. PRRD fired the PACC commissioner. So kumbaga parang pwede
pwede naman na yun. Actually, matutuwa pa nga yung mga supporters ni PRRD pagka ginanon-ganon niya si Lenny. Kasi syempre parang, pucha, sa wakas, nakagante rin kami dito sa, di ba? Kasi marami nga nabubisit dun sa mga supporters ni Lenny. And that was also the time na, yung bira sila ng bira kay PRRD tungkol sa EJK. Di ba? Pero, yun nga, nagdedesisyon si PRRD ng mga bagay na hindi popular, but yun kasi yung tama. Di ba? Yun yung yung ginawa nila dito sa Congress na, ay hindi, panindigan natin ang galit natin dito sa mga to. Na, I'm very sure na kaya sila bumoto sa ganung pamamaraan is kasi nga, ayaw nilang magalit sa kanila yung mga tinuruan nilang mag-hit. Diba? Kasi magtataka sila na parang, bakit biglang naging ka ngayon? Naging magnanimous ka ngayon? Ganyan. Diba? And that is something that they cannot get, we cannot get from the yellow-pink thought leaders. Wala kayong magnanimity. Ganon. Ayun. And di ba madam, kaya nga naging effective si Duterte nga, di ba kasi yung mga decision niya, kahit gaano ka-unpopular, sound siya at rational. Pwede mo siyang i-defend anytime. Unlike itong mga... Pinapaliwanag niya sa atin, di ba? Kung hindi natin naiintindihan, pinapaliwanag niya sa atin, kung hindi natin naiintindihan, i-explain niya. Ganon. And yung siguro last point ko na lang madam, yung parang kumbaga kung sa chess no parang nagiging limited na yung nila no yung movement nila, isang move lang tapos na ang career nila kasi parang feel ko nga ngayon no yung last time no they are walking on eggshells daily kasi kailangan di ba ngayon nga hindi na hindi na nga maingay si Bam sa hindi siya maingay kay Duterte, hindi siya maingay kay BBM kasi siya kumbaga nagka-calculate siya ng moves, so kumbaga one wrong move tapos na yung career nila kasi for example, no, kung gugustuhin man nila na bumoto, for example, ng yes kay Duterte, do you think agad-agad maniniwala ang mga DDS dyan? And nabudol na nga sila kay BBM, tapos yung pang mga yellow. So, kumbaga, checkmate na sila, o wala na silang leeway. So, as a conclusion, talong-talo, I mean, hindi naman siguro talo, pero na-expose yung fragility ng pinaglalaban ng mga yellow kasi yung kanilang pinaglalaban ay hindi authentic in the very first place. At yun nga, very, very, very fragile. Kumbaga, yung foundation nila is a foundation of sand. So, anytime pwede mo siyang buwagin. So, yung mga natutunan naman natin kay PRRD, very practical, relatable sa masa, at saka timeless siya. Pwede mo siyang discuss sa ating mga apo. At, timeless yung, yung relevance niya. Unlike itong mga human rights. Alam naman natin yung mga pinaglalaban ng yellow. So, yun lang ang conclusion ko. Madam, thank you so much. Nice to see you again. Thank you, Ed. Thank you very much. Maraming salamat. Ayan. Okay. buti nakadalaw ka. Ayan. Oo nga Okay. Thank you. Hello, Blackheart. Hi, ate. Hi, Sasper. Hi po sa lahat. Ate, agree ako dun sa kakatapos lang si Kuya. Ano yung Kuya Ed? Dun sa observation niya na... Ano ka ba? Gen Z ka ba, Blackheart? Parang hindi na. Parang kapit pa ako sa millennial, ate. Okay. Sa dulo. Anyway. Ito yata si Aaron James. Parang feeling ko si Aaron James Gen Z. Ayan. Tama ba, Aaron James? Gen Z ka? Nahiya siya o nawala. Na-disconnect si Aaron James. Aaron James, ikaw nga lang yata ang Gen Z tonight Balik ka. Balik ka na. Hindi baka na-ex niya, imbis na i-unmute niya, baka iba yung napindot. Baka napindot niya yung sarili niya. Ayan. Hello, Aaron James. Ay, ayan na siya. Yes po, Gen Z po. Gen Z po. Ayan, Gen Z. O sige, Blackheart, Aaron James, kapit ka lang dyan ha, kasi mukhang ikaw lang Gen Z. Kang alis dyan. Napindot ko po yung exit sorry po. Sabi na. Okay, anyway, sige, go. Agree ako dun, ate, sa sinabi ni, sino yung Kuya Eds ba yun? Na parang, yun nga, hindi diagnosis, pero parang, yun nga, narc nga siya, and yung sa delusions of grandeur talaga, yun yung sobrang, kahit pa noon iniisip ko na parang, every time ma-observe mo yon pag nagsasalita siya, yung parang ine-extra, niya yung pagsalita niya, you know that's not his natural, of speaking, diba? Pero pag nagsispeech siya, parang ine-extra, alam mo yun, yung parang diaphragm yung galing, tapos, hi, Sasper. Sino yung narc? Si Tambi. Okay. Oo naman. May mga delusions of grandeur siya. Kasi tama yung point ni Kuya, 'di ba? Parang saan galing yung
feeling mong possibility na magiging president ka eh. Basta yung parang, saan galing yun? Yung parang, wala nagka-clamor, wala ka namang training papunta doon. Saan galing yung feeling mong possibility? But yet, he's moving heaven and earth, di ba? Para ano to. And sobrang siya, sobrang determined siya na basta magpe-president. Baliw. Sana all baliw. Ayun. Anyway, speaking of yung sinabi din pala ni Kuya na yung sa yellow and sa pink, yeah. Naalala ko tuloy sino yun? Si Holy Jing. Yung ina-okray niya akong way magsalita. Nandyan ka ba? Hi, bro. Anyway, pero alam ko, nagjo-joke lang naman. Anyway, yung sa yellow kasi, ang hirap-hirap kasi ang foundation ng, well, in hindsight, right? Kasi galing nga talaga ako dun. Ang hirap kasi yung foundation nun is hatred towards the Marcoses. Isn't that the main foundation of the whole movement? And ngayon, paano na yun? Paano na tayo gagalaw? Paano na sila gagalaw pa-forward? Eh, ito na nga, inaano nyo na, kinakain nyo na yung tae nyo. Eh, yun yung foundation nyo. Whereas, yung sa DDS, it just so happened na may nakita kayong ganitong politician and then you like the way he served and you like his, yung ano niya, yung practices niya. Yun yung gusto. Yun yung nakapag-unite. Kaya nga kahit sa Mindanao siya, nagugustuhan siya kahit ng taga Luzon. Although it took some time, like me, it took some time before I warmed up kasi hindi ko gusto yung pananalita, etc. Preferences lang yon. But because you can see the kind of service that he has and wala siyang vanity. That's another difference that sets PRRD apart. Parang everybody has ambition. Si Magalong, yun yung nakapahamak sa kanya, I think. Even if we want to believe, for example, na his intentions are, let's just say pure, but his ambitions got the better of him. Whereas, I think, and based on my observation, PRRD has ambitions, but his ambitions is for the country, not for himself. And that's the main difference. Kasi yun yung pangarap niya for the country, hindi yung pakabig na kasi ako gusto ko ganito ako, ganyan. And that's also the very reason why he can say anything. Because parang hindi niya kailangan magsipsip kahit kanino. Kasi ang ano niya naman talaga, ang pangarap niya is for the country. Yung vision niya is for the country. Whereas itong mga typical na politicians, yan sila Tambi, and we can even include nga si Magalong dyan, ang vision niya is for the self. Siguro meron din for the country, but yung proportion nun, mas malaki yung sa self. Kaya PRRD can say anything, parang i-expose niya yung kasi parang magagalit ka sa akin. O so what? I don't care. Wala man akong ambisyon na i-please kayo. Totoo naman yon. So, yun yung naaano ko sa kanila. And yun nga, paano na sila mag-move forward? Kaya saradong-sarado yung isip nila. Even if you try to explain some things. Although may mga nasa center naman. Yung mga logical pang kakamping na parang, alam mo yung parang nasa dulo na ng dila nila na parang BBM resign na. Pumipigil na lang talaga sa kanila yung parang, pero si Sara yung Pero yung dahil logical pa sila, alam na nila it's just a matter of time and it's the most logical. It's the only thing that makes sense. Na yung nakasagutan nga ako sa comment section na parang BBM resign something. And then, syempre, kakamping na, so Sara can be president. Tapos ang na-reply ko sa kanya, well, that's not the goal, but it's an eventual consequence. But he needs to step down because we need to stop bleeding billions. And, diba, parang we need to stop bleeding billions and para ma-make accountable yung mga tao na kailangan maging accountable because clearly hindi niya naman i-hold accountable yung mga kasabwat niya. At the same time, di ba nakakatakot yung sana maano na siya kasi when the big one hits and BBM is president, can you just imagine anong gagawin niya? Di ba? Parang Manila, na? Tsaka kahit pa sabihin natin Manila lang yung nandun yung bigger magnitude or something, buong bansa yan ang maaapektuhan. So parang, bay? Isip-isip na tayo. Kaya yun yung mahirap sa pink kasi, wala, parang kahit dito sa Bicol, meron dito parang trillion peso march. A few days ago, hindi ko pa napanood yung buong hindi ako nakapag-attend Pero wala namang kinokol. Like parang anti-corruption. Meron daw uli sa November 30. Dito daw uli? I think yung Insight Gov ulit, Tindig Pilipinas at saka same group. Tindig Pilipinas yung dito sa
Yung sa Yung dun sa Naga City? Okay.